Isang maalinsangan na umaga nang dumating ang isang binata sa isang liblib na baryo. Mabibigat ang kanyang mga yapak at dahan-dahan na lumibot sa buong baryo na tila inaaral ang kanyang paligid. Hindi naman maiwasan na mapalingon ang mga tao dahil sa kakaibang pananamit ng lalaki. At tila ba isang palaboy ito? Ngunit kapansin-pansin ang mga tangan nito sa kanyang katawan na iba't ibang mga armas. Katulad na lang ng itak, pana, punyal at buntot pagi. Ang mga tao sa paligid ay hindi maiwasan na makaramdam ng takot at banta sa presensya ng dayong lalaki. Palingon-lingon din ito sa paligid at tila may hinahanap na kung sino. At nakakadagdag pa sa takot ng iba, ang malaking peklat sa muka ng lalaki na tila dulot ng isang kalmot. Hanggang sa humarap na sa lalaki ang isang matandang lalaki na nagngangalang Tata Andoy. At ang lalaking ang ito ang itinuturing na pinuno sa kanilang baryo. Anong kailangan mo sa aming baryo? Ayaw namin ng gulo dito. Mariing saad ng matandang lalaki. Hindi ko ho balak manggulo. May hinahanap lang ho ako na isang halimaw na nakatakas kagabi. Makahulugang saad ng binata. Umalis ka na at walang halimaw sa baryong ito. Tinatakot mo lang ang mga tao sa mga walang saysay mong sinasabi. May pagbabanta sa tono ng pananalita ng matandang lalaki. Huwag ho kayong mag-alala. Sa tingin ko ay nakita ko na ang aking hinahanap. At mukhang hindi lang isa, kundi marami pa ang nagtatago sa dilim. May ngising saad ni Paeng. At tila na alarma naman ang mga tao sa paligid at napalayo sa pwesto ng lalaki. Natatawa na lang si Paeng dahil hindi niya inaasahan na maraming aswang ang nagtatago sa baryong iyon. At hindi niya maitago ang saya dahil hindi masasayang ang kanyang pagdayo sa baryo. Ang binata kasi na si Paeng ay isang manunugis ng aswang at isang antingero. Napadpad ito sa baryo na ito dahil sa pagsunod sa isang aswang na nakatakas sa kanyang kamay. At hindi niya inaasahan na marami pang mga aswang ang nagkukubli sa baryong iyon. Ang mga masangsang na amoy nga ng mga ito ay hindi nakatakas sa kanyang malakas na pang-amoy. At habang nakikipagsukatan ito ng tingin kay Tata Andoy, ay may nakakilala naman sa kanya na dati niyang naging kaibigan. Tuwang-tuwang lumapit ito kay Paeng at agad na kinumusta ang dating kaibigan. Paeng, ikaw na ba yan? Ako ito, si Danilo. Kumusta ka na, kaibigan? Masayang saad ng lalaki. Oh, Danilo, ikaw pala yan. Saan ka ba tumutuloy? Upang tayo ay makapagkwentuhan naman. Masayang saad ni Paeng. Labis nga ang sayang nararamdaman ng dalawa at balak na rin sana nilang magtungo sa bahay ni Danilo upang sila ay makapag-usap ng maayos. Ngunit tila hindi nagustuhan ni Tata Andoy ang pagtalikod ni Paeng sa kanya dahil hindi pa sila tapos na mag-usap. Seryoso lang ang kanyang muka at marahas na hinawakan ang binata sa braso at pinigilan itong umalis. Bakas naman sa muka ni Paeng ang inis sa ginawa ng matanda at sinamaan ng tingin ang kamay ng matanda sa kanyang braso. Gumuhit naman ang matipid na ngiti sa labi ng matandang lalaki at lumapit kay Paeng upang bumulong. Mag-iingat ka sa iyong mga galaw. Hindi mo alam ang iyong pinapasok. Pagbabanta nito kay Paeng. Natatawa na lang si Paeng at hindi man lang nakaramdam ng kahit na anong takot sa naging pagbabanta ni Tata Andoy. Bagkus ay nagbigay din siya ng babala sa matandang lalaki
at pabulong nga rin niya itong binigyan ng babala. Kung ako sa'yo, ay mag-umpisa na kayong mag-ayos ng inyong mga gamit bago pa sumapit ang gabi. Sabihin mo sa mga kalahi mo na hindi ako aalis hanggat hindi kayo nauubos. Mariing saad ni Paeng. Hindi mo kami kaya, bata. Saad naman ni Tata Andoy. Tignan natin. Gusto mo bang mauna ka na? Kaysa sa iba mong kalahi? Natatawang saad ni Paeng. Matapos niya ngang sabihin ang mga katagang iyon, ay tinalikuran niya na rin ang matandang lalaki at sumunod na sa kaibigan niyang si Danilo. Naging seryoso na rin ang kanyang muka at muling nilingon ang mga kakaibang nilalang na nagtatago sa anyo ng mga tao. Ang mga ito nga ay nakasanayan ng makihalubilo sa mga tao nang walang nakakapansin at tanging may mga taglay na kakayahan lang ang nakakaalam. Hindi rin maiwasan ni Paeng na mag-alala sa ibang mga tao sa baryo na walang kaalam-alam na may aswang na nagkukubli sa dilim. Ngunit masaya rin siya na makita ang kaibigan na si Danilo na maaari niyang mahingian ng tulong. Hindi nga niya inaasahan na makikita niya ito sa baryong iyon at sadyang mapagbiro talaga ang tadhana dahil matagal niya na rin itong gustong makita. At nang makarating sila sa bahay ni Danilo, ay naramdaman niya ang matatalim na tingin sa kanya ng mga kapitbahay ng kaibigan. Sa tingin pa lang ay nasisiguro niyang mga aswang ang mga ito. Bigla naman siyang nag-alala para sa kaligtasan ng kaibigan. Bakit mo naisipang manirahan sa baryong ito, ha Danilo? Biglang tanong ni Paeng. Dito kasi ako nakabili ng murang lupa. Kaya ayun, dito na ako napatira. Halos mag-iisang taon na rin ako dito. At maayos naman ang pakikitungo sa akin ng mga tao. Magiliw na saad ng kanyang kaibigan. Naikuyom na lang ni Paeng ang kanyang mga kamao at hindi inaalis ang tingin sa mga aswang na nasa paligid. At upang makapag-usap nga sila ng maayos, ay pumasok na sila sa loob ng bahay ng kanyang kaibigan. At nais niya rin sana na makituloy sa bahay nito upang masiguro na ligtas ang baryo sa pag-atake ng mga aswang. Hindi siya papayag na may mangyaring masama sa kanyang kaibigan. Hindi naman maiwasang magtaka ni Danilo sa pag-iba ng ihip ng hangin dahil tila naging seryoso na si Paeng. Napabuntong hininga na lang si Paeng at walang nagawa kundi sabihin ang katotohanan sa kanyang kaibigan. Napanganga na lang si Danilo sa sobrang pagkabigla sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Tila hindi niya agad maproseso ang lahat ng kanyang nalaman tungkol sa ibang mga tao sa baryo. Sandali lang Paeng. Hindi ko maunawaan ang iyong mga sinasabi. Naguguluhan na saad nito. Maniwala ka sa akin, Danilo. Nagsasabi ako ng totoo. Kilala mo naman ako, hindi ba? At hindi ako marunong magsinungaling. Ipapakita ko sa iyo na totoo ang lahat ng aking sinasabi. Seryosong saad niya sa kaibigan. Napakamot na lang si Danilo sa kanyang batok at kumuha na lang muna ng tubig at uminom. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na may mga aswang sa kanilang baryo. Ngunit bigla niyang naalala ang mga nangyari kamakailan lamang na may mga nabalitang mga namatay na tao na inatake ng mga mababangis na hayop. At agad nga siyang naupo sa harap ni Paeng upang ibahagi dito ang kanyang mga naaalalang mga pangyayari sa kanilang baryo. Napatango-tango na lang si Paeng dahil sigurado naman siyang mga aswang ang may kagagawan nito. Base pa lang kasi sa kung papaano inilarawan ni Danilo ang mga bangkay ng namatay. At nagsimula namang isalaysay ni Paeng ang tunay niyang katauhan na mas ikinagulo ng isip ni Danilo. Natatawa na nga lang siya dahil sa kanyang mga nalaman dahil hindi niya akalain na maririnig ang mga ganitong kwento sa kanyang kaibigan. Masyado mo naman akong binigla sa iyong mga baon na kwento, Paeng.
Natatawang saad nito. Pasensya ka na talaga pare. Gusto lang kitang mabalaan na huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga tao sa baryong ito. At may nais din sana akong hingiing pabor sa'yo. Magalang na saad ni Paeng. Anong pabor yun? Sagot naman ni Danilo. Nais ko sanang humingi sa'yo ng tulong. Maaari bang dumito muna ako sa sandaling oras lamang? Sisiguruhin ko naman na hindi ako magiging pabigat. Uwi ka ni Paeng. Napatangu-tango na lang si Danilo at tinapik ang balikat ng kanyang kaibigan. Napangiti na lang din si Paeng dahil naisip niya na mas magiging madali na ang lahat para sa kanya. Ngunit kailangan niyang siguruhin na hindi madadamay ang kanyang kaibigan sa kanyang mga gagawin. Inilapag naman muna ni Paeng ang kanyang mga gamit sa lamesa at tumayo upang sumilip sa labas. Hindi niya namalayan ang oras dahil sa tagal din ng kanilang pagkukwentuhan ay malapit na palang magdilim. Mabilis ang mga naging pagkilos ni Paeng at humingi agad siya ng asin sa kanyang kaibigan na agad din namang kumuha sa kusina. Natataranta at naguguluhan naman si Danilo kung ano ang balak na gawin ng kanyang kaibigan. Hinayaan niya na lang din muna ito na gawin ang gusto nito at pinanood na lang ang pagbubuhos ng asin ni Paeng sa palibot ng kanyang bahay. Ang ibang tao naman na nakakita sa ginagawa ni Paeng ay hindi maiwasan na pag-usapan ang ginagawa ng binata. Samantalang si Danilo na lang ang nahihiya kaya agad na lang itong pumasok sa loob ng kanilang bahay at doon na lang pinanood ang ginagawa ni Paeng. Hindi mawawala ang tiwala ni Danilo sa kaibigan dahil ilang beses na siya nitong iniligtas. Kaya kahit na matagal na silang hindi nagkita, ay nagtitiwala pa rin siya kay Paeng. Samantalang matapos ngang magsaboy ni Paeng ng asin sa buong bahay, ay napansin naman ni Danilo na tila pinapaalis nito ang mga tao sa paligid. Nagmamadali ulit na lumabas si Danilo at sinuway ang kanyang kaibigan na pinapapasok na sa mga bahay ang mga tao. Ano pa ang tinitignan nyo? Pumasok na kayo sa inyong mga bahay at huwag na huwag lalabas. Bulyaw ni Paeng sa mga tao na nakikiosyoso sa nangyayari. Paeng! Paeng! Anong ginagawa mo? Pagsaway ni Danilo sa kaibigan. Agad namang itong hinila ni Danilo papasok sa kanyang bahay upang ilayo na sa ibang mga tao. Bago pa ito may masabi na iba tungkol sa mga aswang. Tila nagtataka naman si Paeng sa ginawang iyon ng kaibigan. Kaya nagkasalubong ang kanyang dalawang kilay. Napabuntong hininga na lang si Danilo at kinausap ng masinsinan si Paeng. Sa tingin mo ba ay may maniniwala sa iyo na ibang tao? Iisipin lang nila na nababaliw ka. At tignan mo nga ang itsura ng mga tao sa labas. Lahat sila ay mukhang natatakot na sa iyong ginagawa. Pagpapaliwanag ni Danilo. Napatingin naman si Paeng sa labas at nakita niya na nagtatakbuhan na nga ang mga tao pabalik sa kanilang mga bahay at mukhang natakot nga sa kanyang ginawa. Natatawa na lang siya at napapailing. Isinara niya na rin ang pinto dahil napansin niya na may umaaligid na sa bahay ni Danilo na mga aswang. Sa ngayon ay mapapanatag sila dahil sa proteksyon na inilagay niya sa labas ng bahay. Ngunit alam niya na ito ay panandalian lamang at ang tanging solusyon lang ay ang patayin ang lahat ng aswang sa baryo. Napatingin na lang si Paeng sa kanyang damit at napagtanto na wala pala siyang dala na iba pang damit. Danilo, maaari mo ba akong pahiramin ng damit? Dahil mamaya lang ay maaaring dumanak ang dugo. Seryosong saad ni Paeng. Nanlaki naman ang mata ni Danilo at napailing-iling na nagpunta sa kanyang kwarto. Minsan talaga ay hindi niya maiwasan na mainis sa pagiging madaldal ng kanyang kaibigan. At nang makakuha nga siya ng mga damit na hindi niya na ginagamit,
ay agad na siyang lumabas ng sala upang ibigay ito sa kanyang kaibigan. Ngunit sa paglabas niya, ay naabutan niya na itong abala na inihahanda ang kanyang mga armas. Napalunok na lang siya at minsan ay hindi maiwasan na matakot sa pagbabago ng kanyang kaibigan. Pero lumingon si Paeng sa kanya nang may ngiti sa labi, kaya tila ba nawala na lahat ng kanyang takot at pagdududa. Nanaig pa rin sa kanya ang pagtitiwala sa kaibigan na hindi siya nito ilalagay sa panganib. Kilala naman niya kasi ito na tumutupad sa mga pangako. Lumapit na nga siya kay Paeng at iniabot ang hawak niyang mga damit. Tuwang-tuwa naman si Paeng at sobrang nagpapasalamat sa kanyang kaibigan. Malaking tulong kasi sa kanya ang mga ginagawa nito at mas magkakaroon pa siya ng oras na makakapagplano. At agad namang pumasok sa isip ni Paeng na ang una niyang dapat patayin ay ang tumatayong pinuno ng mga aswang upang magdulot ng takot sa iba pang mga aswang. Ano ang plano mong gawin ngayon, pare? Mayroon pa ba akong ibang maitutulong sa'yo? Biglang tanong ni Danilo. Marami ka nang naitulong sa akin at wala na akong iba pang mahihiling. Maraming salamat talaga, kaibigan. Nakangiting saad ni Paeng. Halika na, kumain na tayo bago mo ayusin yung mga gamit mo. Tumayo na nga muna ang dalawa at nagtungo sa kusina. Agad namang naghanda si Danilo ng mga plato at pagkain. Napalunok naman ng laway si Paeng dahil nakakaramdam na rin siya ng gutom. Dahil kagabi pa ito huling kumain dahil sa paghahabol nga sa aswang. Natatawa naman si Danilo sa naging reaksyon ng kanyang kaibigan na tila sabik na sabik sa inihanda niyang pagkain. Pagkalapag pa nga lang niya ng pagkain ay mabilis nang kumilos si Paeng at naglagay na ng pagkain sa kanyang plato. Agad na rin nitong nilantakan ang pagkain na inihanda ni Danilo na parang ilang araw nang hindi kumakain. Napapailing na lang si Danilo at sinabayan na rin ang kanyang kaibigan na kumain. Matapos naman nilang kumain ay patuloy pa rin sa pagpapasalamat sa kanya si Paeng. Nagpresenta na rin ito na maghuhugas ng pinggan na hindi na tinanggihan pa ni Danilo dahil may kailangan pa siyang asikasuhin katulad na lang ng kwarto na tutulugan ni Paeng. Ngunit habang ito ay abala sa paglilinis, ay bigla na lang siyang nakarinig ng malalakas na kalabog na tila may nababasag. Agad siyang napatayo at napalabas ng silid at nakita niya na basag-basag ang kanyang bintana. Nagkalat din ang mga bubog sa sahig. Dumating din sa kanyang tabi si Paeng na seryosong-seryoso ang muka. Nakakunot ang noo nito at walang takot na lumapit sa may bintana. Pinulot din nito ang patay na uwak na dahilan ng pagkabasag ng bintana at doon nga nila nakita ang sulat na nakalagay sa paa ng uwak. Agad itong kinuha ni Paeng at binuklat ang papel at binasa ang nakasulat doon. Anong sinasabi sa sulat? Kinakabahan na tanong ni Danilo. Mabuti na ang wala kang masyadong alam, Danilo. Para na rin ito sa iyong kaligtasan. Seryosong saad ni Paeng. Pero Paeng, damay na rin ako dito. Lalo na ngayon. Sigurado akong alam na ng mga aswang na may alam ako tungkol sa kanila. Nagtaas ng boses na saad ni Danilo. Huwag kang mag-alala, Danilo. Hindi ko hahayaan na malapitan ka ng aswang. Gagawin ko ang lahat upang mapanatili kang ligtas. Magtiwala ka lang sa akin, pare. Mahinahon na saad ni Paeng. Napabuntong hininga na lang si Danilo at hindi na pinilit pang tanungin si Paeng. Wala naman siyang nagawa pa kundi linisin na lang ang mga nagkalat na bubog sa sala. Samantalang si Paeng naman ay marahas na pinunit ang papel at kinuha na ang kanyang mga armas na tila handa ng makipagsagupaan sa mga aswang. Nanlaki naman ang mga mata ni Danilo nang makita na tila ito ay aalis. Nagmamadali naman siyang lumapit sa kanyang kaibigan upang ito ay pigilan na umalis. Natatakot kasi si Danilo na iwan siya ni Paeng
at baka may mangyari rin na masama sa kanyang kaibigan. Saan ka pupunta, Paeng? Nag-aalalang saad ni Danilo. Kailangan ko lang turuan ng leksyon ang mga aswang na ito at upang malaman nila kung sino ang dapat na matakot. Mariing saad ni Paeng. Mag-iingat ka, kaibigan, at bumalik ka ng ligtas. Isarado mong mabuti ang mga pinto at bintana at maghanda ka ng asin pati na rin ang itak. Mahigpit na bilin ni Paeng. Wala nang nagawa pa si Danilo upang pigilan pa si Paeng dahil buo na ang loob nito na harapin ang mga aswang. Naging mariin ang bawat hakbang ni Paeng at pinapakiramdaman ang kanyang paligid. Hindi siya maaaring magkamali na ang nakita niya na nasa labas kanina na mukhang naghagis ng uwak ay ang aswang na kanyang hinahanap. Hindi mawala sa kanyang labi ang ngisi at kagustuhan na katayin ang mga aswang. Nasaan ka ng halimaw ka? Lumabas ka na sa pinagtataguan mo! Malakas na sigaw ni Paeng at tila inaasar ang hinahanap niyang nilalang. At ilang sandali nga lang ay lumabas na ang lalaki na kanyang hinahanap na nagngangalang Intoy. Labis nga ang galit na nararamdaman ni Paeng sa aswang na ito dahil ito mismo ang nagbigay sa kanya ng malaking peklat sa kanyang mukha. Ito nga ay kanyang binuhay pa dahil nais niya itong pahirapan at ayaw niyang maging madali ang pagkamatay nito. Ngunit sinasagad na talaga nito ang pasensya ni Paeng, kaya balak niya na talaga itong patayin. Oh, mabuti naman at lumabas ka na ngayon sa iyong lungga. At aba, nagsama ka pa talaga ng ibang alipores mo. Natatawang saad ni Paeng. Ikaw ang mamamatay, antingero! Sisiguruhin namin na mahirap ang iyong pagkamatay! Galit na saad ng aswang. Pinapatawa mo naman talaga ako, no? Anong akala mo sa sarili mo? Malakas? Natatawang saad ulit ni Paeng. Nakalimutan mo na ba ang ginawa ko sa iyong muka? Nang aasar na saad naman ng aswang. Naikuyom na lang ni Paeng ang kanyang kamao at mariin na napahawak sa kanyang itak. Ilang sandali lang din ay nagbago na ang anyo ng aswang. Mayroon na itong matatalas na kuko, ngipin at nag-anyo na ring isang malaking aso. Nakatayo lang naman si Paeng sa kanyang pwesto at hinihintay ang pagsugod sa kanya ng mga aswang. Gumuhit nga agad ang ngisi sa kanyang labi nang sabay-sabay na sumugod ang mga ito sa kanyang pwesto. Ngunit tila ba hindi siya apektado o natatakot sa banta na dala ng mga ito. Magdasal na kayo kay kamatayan! Wika ni Paeng. Mabilis lang ang mga naging pangyayari at nagawa ngang gilitan ng leeg ni Paeng ang dalawa pang kasama na aswang ni Intoy. Samantalang si Intoy naman ay bumalik sa pagiging anyong tao dahil sa malalim na sugat nito sa kanyang tiyan at ngayon ay hawak na ito sa leeg ni Paeng. Sobrang tuwang-tuwa nga si Paeng na makita na nahihirapan ito na huminga at bakas na rin ang takot sa muka ni Intoy. Ano na ulit ang gusto mong sabihin? Papatayin mo ako? Paano mo naman magagawa iyon? Mamatay ka na! Nahihirapan na saad ni Intoy. Mauna ka! Galit na saad ni Paeng. At mas diniinan pa nga ni Paeng ang pagkakahawak niya sa liig ng aswang. Napangiti pa siya at naisipan niya naman na sugatan din ang mukha ng lalaki. Sobrang diin ng pagbaon ng talim ng kanyang itak at halos humiwalay na ang laman sa pisngi ng lalaki. Tumigil lang si Paeng sa pagpapahirap sa lalaki nang tuluyan na itong mawalan ng hininga. Pabato niya namang binitawan ang katawan nito sa lupa. Ang kapal ng mukha nyo para pagbantaan ang aking kaibigan. Sa oras na kantiin nyo si Danilo, ay ako ang inyong makakaharap. Bago naman siya tuluyang umalis, ay walang ano-ano na pinugot niya muna ang ulo ng mga aswang
upang masiguro na patay na talaga ang mga ito. Matapos nga ang kanyang ginawa, ay muli na siyang bumalik sa bahay ng kanyang kaibigan. Nagdesisyon kasi ito na bigyan muna ng babala ang iba pang mga aswang gamit ang 3 nilang mga kalahi. Gustong-gusto niyang galitin ang mga ito upang maghanda rin ang mga ito na siya ay harapin. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin siya nakakita ng mas malakas na aswang na magbibigay sa kanya ng kakaibang saya sa gitna ng laban. Anong nangyari sa iyo, Paeng? Punong-puno ka ng dugo sa iyong damit. May natamo ka bang sugat? Nagulat na saad ni Danilo nang makita ang sitwasyon ng kanyang kaibigan. Huwag kang mag-alala. Pinarusahan ko na ang mga aswang na bumasag sa iyong bintana. Masayang saad ni Paeng. Huwag mong sabihin na pinatay mo na ang mga ito. Natatakot na tanong ni Danilo. Bukas ay malalaman mo ang aking ginawa. Ngayon ay makakapagpahinga ka na ng maayos. Uwi ka ni Paeng. Nagtungo na nga sila sa kanya-kanya nilang mga kwarto. Ngunit si Danilo ay hindi magawang makatulog dahil bumabagabag pa rin sa kanyang isip kung ano nga ba ang ginawa ni Paeng. Hindi niya kasi maiwasan na makonsensya sa tuwing naiisip niya na may ginawang masama si Paeng sa mga tao sa kanilang baryo. Hindi niya kasi maiwasang isipin ang magagandang alaala na kanilang nabuo. At ngayon, kahit alam na niya na ang totoong katauhan ng iba sa kanyang mga kabaryo, ay hindi niya pa rin maiwasan ang magdalawang isip. Nasaktan ang mga ito. Pilit pa rin pinaniniwalaan ni Danilo na may itinatago pa rin na kabutihan ang mga aswang na nagpapanggap na normal na mga tao. Halos buong magdamag ngang gising si Danilo dahil iniisip niya ang iba pang maaaring mangyari sa kanilang baryo, lalo na sa pagdating ngayon ni Paeng na isang manunugis ng aswang. Hanggang sa hindi na rin namalayan pa ni Danilo na dinalaw na siya ng antok dahil sa dami ng kanyang mga iniisip. May mga patay dito sa labas. Ang dami. Ay, Diyos ko, sinong may gawa nito? Ay! Sigawan ng mga tao sa labas. Napabalingkwas naman ng bangon si Danilo dahil sa gulat sa malakas na sigaw ng mga tao. Nagmamadali nga siyang lumabas ng kanyang silid at naabutan niya si Paeng na palabas na rin ng bahay at tila alam na nito ang nangyayari sa labas. Hindi na lang niya pinansin ito at nagdiretso na rin siya palabas ng bahay upang malaman kung ano ang nangyayari. Sumunod nga lang sila sa daloy ng tao at hindi agad nakita ni Danilo ang nangyari dahil sa kumpulan ng mga tao. At nang mas makalapit nga siya sa unahan ay napatakip na lang siya sa kanyang bibig at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. 3 nakahandusay na lalaki na pugot ang mga ulo na parang walang awa ang may gawa. Napalingon na lang si Danilo kay Paeng na seryoso lang na nakatingin sa mga bangkay na parabang hindi na nagulat. Bigla namang pumasok sa isip ni Danilo na baka may kinalaman nga ang kanyang kaibigan sa 3 lalaking ito. Napaiwas na lang siya ng tingin at naglakad na pabalik sa kanyang bahay. Agad din naman siyang sinundan ni Paeng at sinabayan pagbalik sa bahay. Pagkapasok pa lang nila sa kanyang bahay, ay agad na kinumpronta ni Danilo si Paeng kung may kinalaman ba ito sa nangyari. Paeng, ikaw ba ang may kagagawan ng pagpatay sa kanila? Natatakot na tanong ni Danilo. Oo, ako nga ang pumatay sa mga aswang na yon. Seryosong sagot naman ni Paeng. Bakit ganito, Paeng? Karumal-dumal ang kanilang sinapit. Hindi makapaniwalang saad ni Danilo. Kung hindi ko ito ginawa, ay ikaw ang kanilang pupuntiryahin. Kalmado pa rin ang tono ng pananalita ni Paeng. Natigilan naman si Danilo at napahawak na lang sa kanyang ulo. Si Paeng naman ay nanatili pa rin na kalmado
at nagmamasid lang sa labas ng bahay upang tignan ang magiging reaksyon ng iba pang mga aswang. Hanggang sa pinili na nga nitong lumabas ng bahay upang mas makita pa nito ang ibang mga tao. At sa kanyang paglabas nga, ay una agad nitong nakita ang matandang aswang, na sa tingin niya ay pinakapinuno ng mga aswang. Nagkasukatan sila ng tingin at mababakas ang galit sa mata ni Tata Andoy. Samantalang si Paeng naman ay hindi maiwasan na matawa sa reaksyon ng mga ito. At hindi pa nasiyahan ang binata dahil naisipan pa niya na mas inisin ang mga aswang. Sinadya niyang lumapit sa pinakamatandang aswang at bumulong dito ng mga nakakalokong salita. Nagugustuhan mo ba ang iyong nakikita, tanda? Sa susunod ay ikaw na ang iiyakan ng iyong mga kalahi. Sisiguraduhin ko rin na paghihiwalay-hiwalayin ko ang mga parte ng iyong katawan. Bulong pa ni Paeng sa matanda. Magbabayad ka sa iyong ginawa. Kung sa tingin mo ay magiging madali ang lahat, ay nagkakamali ka. Mariing saad ng matanda. Napatigil naman si Paeng sa pagtawa dahil mariin siyang hinawakan ng matanda sa kanyang braso at idiniin ang kuko nito sa kanyang balat. Napangisi na lang siya nang makitang dumudugo na ang kanyang braso at tumigil lang ito nang biglang nagdatingan pa ang ibang mga tao. Tila ba hindi naman ininda ni Paeng ang sugat sa kanyang braso at nakatitig lang ng masama sa matandang lalaki. Hanggang sa tuluyan nang dumami pa ang mga tao sa paligid, kaya umalis na lang din ang mga aswang at naiwan na masama ang mukha ni Paeng. Napatingin siya sa kanyang braso na nagdudugo at naiikom ang kanyang kamao at bumalik na lang din ito sa bahay ni Danilo. Gulat na gulat naman si Danilo nang makita ang dugo ang braso ng kaibigan. Humahangos nga ito na lumapit kay Paeng at tinignan ang dumudugong braso nito at nakita niya ang sariwang sugat nito na halatang galing sa pagbaon ng matutulis na kuko. Sinong may gawa nito? Nag-aalalang saad ni Danilo. Wala ito. Malayo naman yan sa bituka. Sagot ni Paeng. Napabuntong hininga na lang si Danilo at kumuha ng mga damit upang linisin ang sugat na natamo ng kanyang kaibigan. Napangiti na nga lang si Paeng dahil ngayon lang din may nag-alala sa kanya at nag-asikaso. Mas lalo tuloy siyang nagkaroon ng dahilan para protektahan sa mga aswang ang kanyang kaibigan na si Danilo. Nang makita naman ni Danilo na nakangiti ang kaibigan, ay idiniin niya ang bulak sa sugat nito, kaya napangiwi na lang si Paeng. Ngunit nanatili pa rin itong kalmado. At nang magkatinginan naman ang dalawa, ay hindi nila maiwasan na matawa na lang sa mga nangyayari. Ngunit kahit may ngiti sa kanilang labi, ay marami pa ring mga bagay ang gumugulo sa kanilang mga isipan. Matapos ngang linisin ni Danilo ang sugat ng kaibigan, ay nagsalo na rin sila sa almusal. Wala nga sa kanila ang nagbanggit pa kung ano ang nangyari dahil sa takot na malaman ang katotohanan. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa walang kibo. Biglang saad ni Paeng. Hindi naman agad nakakibo si Danilo dahil wala rin naman siyang nais na sabihin sa kaibigan. Ngayon kasi ay mas nauunawaan na rin naman niya ang ginawa nito sa mga aswang at alam niya na rin na kaya talagang manakit ng mga aswang. Ayos lang naman ako, pero hindi ko pa rin maiwasan na mabigla sa mga nangyayari. Pasensya ka na talaga, Danilo. Dapat ay hindi na kita dinamay pa sa ganitong sitwasyon. Ano ka ba? Wala kang kasalanan sa nangyayari, no? Nagpapasalamat nga ako sa iyo dahil nailigtas mo ang aking buhay. Dahil may posibilidad din na atakihin kami ng mga aswang. Seryosong saad ni Danilo. Napatango na lang ang dalawa sa isa't isa at iniwasan na rin na pag-usapan ang tungkol sa mga aswang. Ngayon nga lang din sila nagkaroon ng pagkakataon na pag-usapan ang ibang mga bagay
na walang kinalaman sa mga kakaibang nilalang. Inayos na rin nila ang nabasag na bintana sa bahay ni Danilo at pinalitan na lang ito ng kahoy upang hindi na maulit pa ang mga nangyari. Mabilis lang din na lumipas ang mga oras at muli na namang sasapit ang gabi. Maaga rin na nag-ayos ng kanyang mga armas si Paeng at kapansin-pansin din na may pinaplano itong gawin na hindi sinasabi kay Danilo. Bago nga ulit sumapit ang dilim, ay muli na namang nagsaboy ng asin si Paeng sa palibot ng bahay ni Danilo. Marami pa ring mga tao ang nagtataka sa kanyang ginagawa at ang iba ay hindi maiwasan na sisihin si Paeng sa nangyayaring patayan sa kanilang baryo. Napapailing na nga lang ang binata sa tuwing naririnig ang mga sinasabi ng mga tao sa kanyang paligid. Dumating lang ang lalaking yan dito sa ating baryo, ay nagsimula ng patayan. Komento ng isa sa mga taga-baryo. Di ba nung dumating siya sa ating baryo, ay may tangan siyang mga talim? Baka siya ang pumugot sa ulo ng ating mga kabaryo. Uwi ka pa ng isang lalaki. Ang dapat sa kanya ay ipinapakulong. Isama mo na yan si Danilo. Galit na bulyaw ng isa pa. Napatigil naman si Paeng sa kanyang ginagawa at sinamaan ng tingin ang tatlong tao. Nagulat naman silang tatlo at sa huli ay nagmamadali ng nagtakbuhan palayo. Ayaw na ayaw kasi ni Paeng na nadadawit ang pangalan ng kanyang kaibigan sa kanyang mga kasalanan. At nang umalis na nga ang mga sagabal sa kanyang ginagawa, ay ipinagpatuloy niya na lang ulit ang pagsasaboy ng asin sa paligid. Ngayon kasi ay balak niya na rin na harapin ang mga aswang at tapusin na ang laban. Matapos nga na makasiguro na nalagyan niya ng asin ang palibot ng bahay, ay pumasok na siya sa loob upang kunin ang kanyang mga gamit na panlaban sa mga aswang. Aalis na sana siya nang walang paalam pero biglang sumulpot si Danilo na galing sa kusina. Mag-iingat ka, Paeng. May tiwala ako sa iyo. Naggagawin mo lang ang tama. Ipinapangako ko. Ililigtas ko ang inyong baryo sa panganib na dala ng mga aswang. Nakangiting saad ni Paeng. Bukas ang aking bahay. Kung kailangan mo ulit ng matutuluyan. Maraming salamat, kaibigan. Sinserong saad ni Danilo. Maraming salamat din, kaibigan. Sa ngayon ay ito na ang huli nating pagkikita. Masyado ng maraming gulo ang dinala ko sa iyong buhay. Nagkakamali ka. Masaya ako na muli tayong magkita, kaibigan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Hanggang sa muli, Danilo. Ingatan mo ang iyong sarili. Umalis na nga si Paeng dala ang kanyang mga gamit at suot ang luma niyang damit na nilabhan pa ng kanyang kaibigan. Sobrang laki talaga ng pagpapasalamat niya sa kaibigang si Danilo sa pagpapatuloy at pag-unawa sa kanyang tunay na katauhan. Sa tagal niya na bilang antingero, ay hindi pa siya nakatagpo ng tunay na kaibigan na buong puso na nagtiwala sa kanya. Mabigat tuloy ang loob niya na umalis sa bahay nito dahil mas gusto niya pa itong makilala. Subalit kailangan niya nang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin laban sa mga aswang. At bilang pasasalamat sa kabutihan ni Danilo, ay gagawin niya ang lahat upang maging ligtas na ang buong baryo sa mga aswang. Ito lang kasi ang alam niyang kaya niyang gawin para sa kaibigan at dito lang din siya mahusay. Mabigat ang bawat hakbang ng paa ni Paeng habang patungo siya sa bahay ng pinakamatandang aswang. Ito kasi ang nais niyang parusahan sa ginawa nito kaninang umaga at nais niyang makita kung ano ang kayang gawin ng mga pinakamatandang aswang. Ilang sandali lang din ay dumating na si Paeng sa harap ng bahay ng matandang aswang at dahan-dahan na lumapit sa pinto. Sobrang tahimik nga rin ng paligid na ipinagtataka ni Paeng. Pero nagpatuloy lang siya sa paglapit sa bahay habang hawak ang kanyang matalim na itak. Agad naman siyang kumatok sa kahoy na pinto ng bahay ng matandang aswang.
at tanging mga kuliglig at malakas na hangin lang ang maririnig sa paligid. May tao ba dyan? Saad ni Paeng. Natatawa na lang si Paeng dahil wala namang sumagot, kaya agad niyang naisip na sipain na lang ang pinto, dahilan para ito ay bumukas. Sobrang tahimik lang sa loob ng bahay, pero amoy na amoy niya ang masangsang na amoy ng isang aswang. Napatakip na lang siya ng kanyang ilong dahil ngayon lang siya nakaamoy ng ganito katapang na amoy ng aswang. Madilim nga ang paligid at tanging liwanag lang ng buwan ang nagbibigay sa kanya ng ilaw. Hindi naman na ito nag-aksaya pa ng oras at hindi na nagbukas pa ng ilaw. Nasaan ka na, tanda? Lumabas ka na sa iyong lungga at harapin mo ang iyong kamatayan. Nakakaloko pang tumawa si Paeng. Patuloy siyang naglakad sa loob ng bahay at pinakiramdaman na rin ang paligid. Maya-maya lang din ay naramdaman niya na may tao sa kanyang likuran, kaya mabilis ang kanyang kilos at agad siyang yumuko at humarap dito. Lumawak naman ang ngiti ng kanyang mga labi nang makita na ito pala ang matandang lalaki. Nagbago naman ito agad ng anyo at kumpara sa ibang mga aswang ay hulma pa rin ito ng tao. Humaba lang ang mga kuko nito at naging itim na itim ang balat. Mayroon din itong malaki na pangangatawan at puting-puti ang buhok na kadalasan ay makikita lang sa isang gabunan. Napakunot noon naman si Paeng dahil hindi niya inaasahan na may lahi palang gabunan ang matandang lalaki. Ngunit kahit nalaman niya na may lahi itong gabunan, ay hindi siya nakaramdam ng takot. Akalain mo yun, no? May lahi ka palang gabunan? Ngunit hindi nga lang purong dugo. Mapang-asar na saad ni Paeng. Mamatay ka na! Mahinang antingero! Ganti ni Tata Andoy. Nagpapatawa ka ba, tanda? Hindi mo ako kaya! Malakas na umangil ang aswang kay Paeng at sumugod ito sa kanyang pwesto. Mabilis naman niyang iniharang ang kanyang hawak na itak sa matatalim nitong kuko. Ngunit napansin din ni Paeng ang kakaibang lakas na taglay ng aswang kumpara sa kanyang iba pang nakaharap. At habang abala siya sa pagsangga sa atake nito, ay agad niyang kinuha sa kanyang likuran ang pana. Sinipa niya ng malakas ang aswang, dahilan para ito ay tumalsik palayo. Naging pagkakataon naman niya ito para gamitin ang kanyang pana at nagpakawala si Paeng ng palaso na tumama sa dalawang balikat ng aswang. Ngunit tila wala itong epekto at binaliwala lang ito ng aswang. Ngunit hindi tumigil si Paeng sa pagpapakawala ng mga palaso hanggang sa matagumpay niya itong maipatama sa mata ng aswang. Yun! Sapul ka sa mata ngayon! Nakakalokong komento ni Paeng. Mamatay ka na! Malakas na sigaw muli ng aswang. Patawad, pero hindi pa ako sinusundo ni kamatayan. Hindi pa tapos ang misyon ko sa mundong ito, kaya ikaw na lang muna ang mauna. Ayop ka talaga! Papatayin kita sa ngalan ng lahi naming mga aswang! Mabilis na tumakbo ang aswang sa pwesto ni Paeng, subalit hindi man lang ito gumalaw sa kanyang pwesto. Iniumang niya lang ang hawak niyang itak at ang buntot ng pagi sa kanyang kabilang kamay. At sa paglapit nga ng aswang ay mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay. Agad niyang inihampas sa katawan ng aswang ang buntot pagi dahilan para ito ay uminda at mapaso ang balat. Nagawa niya rin na daplisan ito sa balikat ng matalim na itak. Agad naman na lumayo ang aswang kay Paeng at napuno na rin ito ng dugo sa aswang dahil sa mga pinakawalan na atake ni Paeng. Samantalang si Paeng ay prenteng nakatayo lang at tila hindi nahihirapan sa kanilang laban. At tila natutuwa pa nga ito sa mga nangyayari at pagpapahirap sa kanyang kaharap na aswang. Samantalang ang matandang aswang naman ay galit na hindi man lang niya magawang masugatan si Paeng. Ngunit hindi sumuko ang aswang at muli na namang sumugod sa pwesto ni Paeng. Napapailing na lang si Paeng dahil tila ba hindi natuto ang aswang
na hindi siya nito magagawang lapitan. Hindi niya nahahayaan pa na maulit ang pagkakataon na masugatan siya ng mga aswang. Hindi niya pa rin mapapatawad ang aswang na si Intoy na sumira ng kanyang muka. Nang maalala nga niya ito, ay mas lalo siyang nainis at mas naging marahas ang kanyang mga atake sa aswang. Hindi na nga niya hinayaan pa na makabawi pa ang kanyang kaharap at agad na itong sumugod. Mariin niya ngang itinarak ang talim ng kanyang itak sa balikat ng aswang at ibinaon ito ng maigi. Napahiyaw na nga lang ang aswang sa sakit na parang isang musika naman sa pandinig ni Paeng. At balak nga sana siyang kalmutin ng aswang, kaya agad niyang ipinaikot sa isang kamay nito ang buntot pagi habang idinidiin pa ang itak sa balikat ng nilalang. Napahiga na nga lang ang aswang at nakaramdam na rin ng panghihina dahil na rin sa dami ng sugat na natamo nito. At hindi pa nga nasiyahan si Paeng at marahas niya na hinugot ang kanyang itak na nakabaon sa balikat ng aswang at halos maputol naman na ang isang kamay ng aswang dahil sa pagkasunog sa sanhi ng buntot pagi. Hanggang sumirit nga ang dugo sa naputol na kamay ng aswang. At hindi na nga ito nakatayo pa dahil inapakan na rin ito ni Paeng sa dibdib. Hindi na ako nasisiyahan sa labanan natin. Wala ka rin palang pinagkaiba sa mga aswang na aking nakaharap. Akala ko pa naman ay malakas ka. Manahimik ka. Hindi pa tapos ang laban natin. Hindi ako mapapatay ng isang tulad mo lang. Nahihirapang saad ng aswang. Kung ako sa'yo, sisimulan ko na lang ang magmakaawa. Baka maawa pa ako sa'yo dahil ikaw ay matanda na. Kahit kailan ay hindi ako hihingi ng awa sa isang tao. Mariing saad ng matandang aswang. Ganon. Nagmamatigas ka pang aswang ka? At dahil na rin sa inis, ay inapakan nga ni Paeng ang sugat nito sa braso. Kaya napalakas palalo ang mga angil at hiyaw ni Tata Andoy. Ngunit ang ipinagtataka naman ni Paeng, kung bakit walang ibang tumutulong na aswang dito. Lalo na ito ang pinakapinuno ng mga aswang sa baryong ito. Hindi na lang ito pinansin pa ni Paeng at iniamba ang kanyang itak. Sasaksakin na sana niya ito sa puso pero naisipan pa niya itong mas pahirapan. Imbis na itarak ang itak sa puso ng aswang, ay marahas niyang pinutol ang kabila nitong braso. Kakaiba nga ang saya na naidudulot ng pagpapahirap niya kay Tata Andoy. Hindi pa doon natatapos ang kasiyahan ni Paeng at pinutol pa rin niya ang dalawang paa ni Tata Andoy. Ilabas mo ang tapang mo! Bakit hindi ka magtawag ng mga kalahi mo? Pang-aasar ni Paeng. Patayin mo man ako, ay makakahanap ka rin ng iyong katapat. Pagbabanta ni Tata Andoy. Hirap na ring huminga si Tata Andoy dahil sa dami na rin ng nawawalang dugo sa kanyang katawan. Naging seryoso na lang ang ekspresyon ng mukha ni Paeng at marahas nang itinarak ang itak sa leeg ni Tata Andoy. Pinutol niya rin ang ulo nito at dinala na rin ito palabas ng bahay kung saan nag-aabang na pala sa kanya ang iba pang mga aswang. Napapailing na lang si Paeng at inihagis ang pugot na ulo ni Tata Andoy sa harap ng mga nilalang. Sabay-sabay na napaangil ang mga ito at nakaamba ng pagsugod kay Paeng. Ngunit wala namang nararamdaman na kahit anong takot dahil may tiwala siya sa kanyang kakayahan. Ano pa ang hinihintay nyo? Tutungangaan nyo na lang ba ang lahat? Aba, sugod na! Mapanghamon na saad ni Paeng. Ngunit natigilan naman siya nang makita na bihag ng mga aswang ang kanyang kaibigang si Danilo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita dahil siniguro niya na ligtas ang kanyang kaibigan. Ngunit ngayon ay duguan na ito at punong-puno ng sugat sa buong katawan na tila pinahirapan ng paulit-ulit. Nagtawanan pa ang mga aswang at paulit-ulit na sinaktan sa harap niya si Danilo. Tila natuod naman siya sa kanyang kinakatayuan at sa mga oras na iyon ay hindi niya na alam ang kanyang gagawin.
Mahigpit na lang siyang napahawak sa kanyang itak at balak niya na rin sana itong bitawan upang sumuko sa mga aswang upang mailigtas ang kanyang kaibigan. Subalit natauhan siya sa mga sinabi ni Danilo. Huwag na huwag kang susuko dahil tuso ang mga nilalang na ito. Pareho lang nila tayong papatayin. Nang hihina na saad ni Danilo. Nagawa pa nga nito ng umiti kay Paeng at ipinikit na lang ang kanyang mga mata. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari dahil harap-harapan nga na nakita ni Paeng kung paano tumagos sa dibdib ni Danilo ang kamay ng isang aswang. Napanganga na lang si Paeng dahil sa gulat sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na ang mga tao na kanyang iniingatan ay namatay mismo sa kanyang harapan. Mas lalo namang nabuo ang galit sa puso ni Paeng at ikinuyom na lang niya ang kanyang kamao. Lalo na nang marinig niya ang tawanan ng mga aswang ay parang nagpantig ang kanyang tenga. Pagsisisihan niyo na pinatay niyo ang aking kaibigang si Danilo. Sisiguraduhin ko na magiging mahirap ang inyong pagkamatay. Galit na sigaw ni Paeng. At hindi na nga siya nag-aksaya pa ng oras. At mabilis ang kanyang mga naging kilos. Ang bawat pagkilos niya ay sigurado niyang may napapatay siyang mga aswang. Madalas ngang binubulag muna niya ang mga ito at itatarak ng paulit-ulit ang matalim niyang itak sa puso ng mga halimaw. Hindi naman niya maiwasan na malungkot, lalo na sa tuwing mapapatingin siya sa gawi ng bangkay ni Danilo. Ang nag-iisang tao na napalapit sa kanyang buhay ay napahamak dahil sa kanya. Hindi niya maiwasan na sisihin ang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang kaibigan. At upang makabawi dito at maipaghiganti ang pagkamatay nito, ay walang awa niyang pinapatay ang iba pang mga aswang na natitira. Siniguro niya rin na pinahihirapan niya muna ang mga ito bago tuluyang patayin. Uubusin ko kayong lahat, kahit na ang inyong kaapu-apuhan. Pagbabanta ni Paeng. Nagpatuloy lang siya sa pagpana, paggamit ng itak at buntot ng pagi sa pag-atake sa iba pang natitirang mga aswang. Wala siyang pinalampas at siniguro na walang makakatakas sa kanyang galit at paghihiganti. Para na nga lang itong pumapatay ng hayop at walang emosyon ang kanyang mga galaw. Tanging galit at sakit na lang ang kanyang nararamdaman. At upang ilabas ang kanyang galit, ay malakas na sumigaw si Paeng at patuloy na pinatay ang mga aswang na sumusugod sa kanyang pwesto. Ilang oras na rin ang nakalipas at matagumpay nga niyang napatay ang lahat ng mga nilalang sa baryo. Samantala, ang mga tao sa baryo ay lumabas na sa kanilang mga bahay at nagulat sa kanilang nalaman na ang itinuturing palang nilang mga kabaryo ay mga aswang. Samantalang si Paeng naman ay lumapit sa katawan ng kanyang kaibigan at napaluhod na lang dahil na rin sa pagod at lungkot na kanyang nararamdaman sa pagkawala ng isang mabuting kaibigan. Hindi niya nga namalayan na tumulo na pala ang kanyang luha at mahigpit na niyakap ang walang buhay na katawan ni Danilo. Matapos niya ngang mabigyan ng maayos na libing ang kanyang kaibigan, ay umalis na rin siya sa baryong iyon at ang mga tao doon ay nagkaroon na rin ng tahimik na buhay at walang takot sa mga aswang. Samantalang si Paeng naman ay nanatili pa rin bilang manunugis ng mga aswang na dumadayo pa sa iba't ibang baryo upang ubusin ang mga natitirang lahi ng mga aswang. Wakas. Marami pong salamat mga kakilabot sa inyong pakikinig. Sana po ay huwag kayong magsasawang suportahan ang ating channel. Mag-iwan na rin po ng like at comment dahil malaking tulong po ito sa ating Kakilabot TV channel upang patuloy na makapagbigay ng iba't ibang kwento. Dumako naman po tayo sa ating shoutout. Shoutout po sa lahat ng ating subscribers at silent listeners
na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Shoutout din po kina Kakilabot, Charlene Gumansing from Muscat, Oman, Emmanuel Escobel from Laguna, Bioli Liharso from Cavite, Nida Kiambao from Kuwait, Carmelita Pruna from Dubai, Delia Joksing from Iloilo City, Elsa Gonzalez from China, Milagrosa Luke from Hong Kong, Raymond Mantalaba, Elena Palomo, and Sian Mantalaba from Santa Rosa, Laguna, Pab Flores from San Vicente, Santa Maria, Bulacan, Tita Sareno, Jan Ranido, Corazon Clemente, and Artasia Aquila. Muli po ito ang inyong kakilabot na taus-pusong nagpapasalamat sa inyo pong pagsuporta.